Assalamualaikum and good day everyone. I am Eliza Keptula from BSSW2B, and today I'm going to discuss about the chapter 15, which is the life and works in London in 1888 to 1889. Sinabi ni Rizal sa unang page ng chapter 15, I am dedicating myself night and day to certain studies about our country, its administration, the very rich collection of the British Museum, a collection which cannot be found anywhere else, is serving my purpose. For this reason, I will stay here for a long time. Sabi ni Jose Rizal. So, sa chapter 14, nagstay si Rizal sa United States pero hindi siya nagtagal dun. So, he decided to live in London from May 1888 to March 1889. So, nagstay si Rizal sa London for some true reasons. So, the reasons why Rizal chose to stay in London, number one is to improve his knowledge of the English language. Dahil ang first language sa London ay English at ang mga nakakasalamuhan niya ay English din ang gamit na language. Kaya kailangan niya talaga na mas maging fluent pa talaga sa language na to. Dagdag pa natin na palipat-lipat si Rizal ng bansa at alam naman natin na ang English language ay universal. So, number 2 is to study and annotate Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. So, ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga ay isang pambihirang sipi na tumatalakay sa mga pangyayari sa Pilipinas na matatagpuan lamang sa British Museum. So, itinuturing din ito ni Rizal na isa sa mga pinakamagandang naisulat na tungkol sa kasaysayan noong unang panahon ng rehimeng Espanyol. So, number 3, Luzon was a safe place for him to carry on his fight against Spanish tyranny. Iniisip ni Rizal na ang London ay isang ligtas na lugar para sa kanya para maipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga pang-aapi ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa London, malalim siyang nakibahagi sa pag-aaral ng Filipiniana. Nakumpleto niya ang pag-annotate sa aklat ni Morga. Nagsulat siya ng maraming artikulo para sa La Solaridad bilang pagtatanggol sa kanyang mga tao laban sa mga kritikong Espanyol. Sumulat siya ng isang tanyag na liham sa mga kabataang babae ng Malolos at dinala niya ang kanyang napakaraming sulat kay Blumentritt at iba pang mga kaibigan at kamag-anak. Trip across the Atlantic. From New York to Liverpool, England, sakay-sakay siya ng barkong tinatawag na City of Rome. So, nakarating si Rizal sa Liverpool, England noong May 24, 1888. Maraming naging kaibigan si Rizal na iba't ibang nasyonalidad sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang biyahe. So, pinasaya ni Rizal ang mga pasaherong Amerikano at European sa kanyang kahangahangang kasanayan sa yoyo bilang isang opensibang armas. So, alam naman nating lahat yung yoyo siguro kasi naging toy din natin to nung childhood natin. So, ginagamit ito ng mga batang Pilipinong laruan. So, manipula ni Rizal yung mga passengers at sinasabi niya ito bilang sandata ng pagkakasala upang ang malaking pagkamangha ng mga dayuhan. So, namamangha sila sa yoyo ni Rizal dahil yun sa sinabi niya. Life in London. So, noong May 25, 1888, isang araw pagkatapos ng docking sa Liverpool, pumunta si Rizal sa London. Sa maikling panahon, nanatili siya bilang panauhin sa tahanan ni Dr. Antonio Maria Regidor, isang practical na abogado sa London. Pero hanggang katapusan lang yun ng May. And nakahanap din siya agad ng katamtamang boarding place sa number 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill. Isa siyang border ng pamilyang Beckett. So, ang mga Beckett ay sina Mr. Beckett, organista ng St. Paul's Church, si Ginang Beckett, ang kanyang asawa, at ang tatlong kaakit-akit na anak na babae. So, ang pinakamatanda sa Beckett na magkakapatid ay si Gertrude.
or tinatawag ng kanyang mga kaibigan na Getty. So, ang tahanan ng Beckett ay nasa Rizal na matatagpuan. Malapit ito sa mga pampublikong park at madaling lakaring distansya sa British Museum kung saan niya inaasahang gagawing maraming pananaliksik. Nakilala ni Rizal si Dr. Reinhold Rost, ang librarian ng Ministry of Foreign Affairs at isang otoridad sa mga wika at kaugalian ng Malayan. Si Dr. Rost ay humanga sa pamamagitan ng pagkatuto at pagkatao ni Rizal at malugod niyang inirekomenda siya sa mga otoridad ng British Museum. Tinawag niya rin si Rizal na a pearl of man or una perla de hombre. So, ginugol ni Rizal ang maraming oras sa British Museum. Tinitignan niya ang mga pages ng Successos ni Morga at iba pang bihirang mga aktang pagkasaysayan sa Pilipinas. So, madalas siyang binibisita ni Dr. Regidor at tinalakay sa kanya ang mga problemang nauukol sa usapin ng Pilipinas. Ginugol niya ang mga linggo sa bahay ni Dr. Rost kasama ng siya ay nagkaroon ng maraming magagandang talakayan sa linguistika. So, naglaro din siya ng kuliglig sa isang popular na larong Ingles at kasama niya yung mga anak ni Dr. Rost. So, habang nasa London si Rizal ay nakatanggap siya ng good news and bad news galing sa Pilipinas. So, uunahin muna natin is yung bad news. So, sa bad news, number 1 is persecution of the Filipino patriots who signed the anti-FRAR petition in 1888, Calamba tenants. So, ito na yung pag-uusig sa mga makabayang Pilipino ng Maynila at ng mga kalapit na bayan ko na lumagda sa petisyon of 1888 na inihaharap kay Don Jose Centeno, Gobernador Sibil ng Manila noong Marso 1, 1888. So, ang petisyon na ito ay hinaharap sa ang Reina Regent ng Espanya na humihiling ng pagpapatalsik ng mga praile kasama si Arzobispo Pedro Payo, ang isang Dominican ng Maynila. So, number 2, persecution of the Calamba tenants. So, ang problemang agraryo ng Calamba noong 1888 kung saan ang mga nangungupahan kasama ang mga Rizal ay pinag-uusig ng mga pamunuan ng hasyenda. Number 3, Rizal's brother-in-law Manuel T. Hidalgo, husband of Saturnino, was exiled by Governor General Weyler to Bohol without due process of law. So, number 4, Mariano Herbosa, husband of Lucia, was denied of Christian burial because of the malicious rumor that he had not confessed since marriage. So, tinanggihan ng paglilibing bilang Kristiyano dahil sa mga sabi-sabi na hindi daw niya ipinagtapat mula nung araw ng kanyang kasal. So, number 5, a friend of Rizal, Laureano Viado, a medical student at the University of Santo Tomas, was arrested and jailed in Bilibid prison because of the copies of Noli that were found in his house. So, nakulong siya dahil nga may nahanap daw na copy ng Noli sa kanyang tahanan. So, isang magandang balita ang nagpasaya kay Rizal at iyon ay ang pagtatanggol ni Rev. Vicente Garcia sa Noli laban sa mga pag-atake ng mga praile. So, narinig niya ang magandang balitang ito mula kay Mariano Ponce. Siya ay lubos na nasiyahan na matapang na pagkilos ni Ama Garcia, isang kagalang-galang na Filipino kanon ng Manila Cathedral. Sa sikat na liham na ito, sinabi niya, so itatagalog ko na lang po yung sinabi ni Rizal sa kanyang liham. Tayong mga kabataang Pilipino ay nagsisikap na buuin ang isang bansa at hindi dapat huminto sa ating panlabas na martsa. Ngunit paminsan-minsan, ibinaling ng oras ang ating tingin sa ating mga nakatatanda. Nais naming basahin sa kanilang mga mukha ay sumasang-ayon sa ating mga aksyon. Tayo ay sabik ng malaman ang nakaraan ng Pilipinas na kailangan natin maunawaan upang magplano ng matalino para sa hinaharap. Gusto naming malaman ng lahat ng
nalalaman ng aming mga ninuno at pagkatapos idagdag ang sarili nating pag-aaral sa kanila. Sa ngayon, ay iunlad natin ang mas mabilis dahil maaari tayong magpatuloy mula sa kung saan sila tumigil. Annotating Morga's work. So, ang pinakadakilang tagumpay ni Rizal sa London ay ang anotasyon ng sikat na Dr. Morga, akdang pangkasaysayan na pinamagatang Sucesos de las Islas Filipinas. Ito ay lihim ng Mexico 1809. So, siya ay gumugol ng maraming araw sa silid ng pagbabasa ng sinisilip ng British Museum ang mga bawat pages ng aklat na ito at puspusang pag-aaral sa mga lumang kasaysayan ng Pilipinas, tulad ng mga isinulat ni Ferdinand Chirino, Ferdinand Colin, Argensola, Plasencia at iba pa. Sa lahat ng nakasulat na kasaysayang na i-publish noong mga unang taon ng rehimeng Espanyol, ang kay Dr. C. Morga ay sa kanyang itinuturing na opinyon ang pinakamahusay sa isang lihim kay Blumentritt na may petsang September 17, 1888. Sinabi ni Rizal, ang gawa ni Morgan ay isang mahusay na libro. Maari itong maging sinabi na si Morga ay isang modernong scholarly explorer. Ginagawa niya hindi magkaroon ng kababawan at pagmamalapis na matagpuan sa mga Espanyol ngayon. Nagsusulat siya ng napakasimple ngunit kailangang magbasa sa pagitan ng mga linya. So, sa loob ng 2 taon, noong 1888 at 1889, si Rizal ay lubos na nahuhulog sa kanyang pag-aaral sa kasaysayan sa London. Sa panahon ng kung saan ng kanyang mga kababayan sa Espanya ay naglulunsad ng krusada para sa Pilipinas. Krusada para sa mga reforma sa Pilipinas. Sa isang pagkakataon, si Mariano Ponce na hindi pa niya nakikilala at nakatira noong sa Barcelona, hinimok niya na i-edit ang isang pahayagan na gagawin ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino mula sa mga marahas na pag-atake ng kanilang mga Spanish detractors. So, tinanggihan niya ang kahilingan ni Ponce dahil busy siya. So, ngayon, isinulat niya kay Ponce noong October 12, 1888 na ako ay nakatuon araw at gabi sa ilang pag-aaral kaya hindi ko gustong mag-edit ng anumang pahayagan. So, tinanggihan niya yung request sa kanya ni Ponce na i-edit yon dahil nga busy siya nung mga araw na yon. Short visit to Paris and Spain. So, sa unang bahagi ng September 1888, pumisita siya sa Paris sa loob ng 1 linggo upang maghanap higit pang mga makasaysayang material sa Bibliothèque Nationale. Siya ay naaliw sa gay French metropolis na ito na si Juan Luna at ang kanyang asawa na si Paz Pardo de Tavera na ipinakita sa kanya ang kanilang maliit na anak na si Andres at ang palayaw ay Luling. Matapos suriin ang mga lumang aklat at manuskrito ng Bibliothèque Nationale, bumalik siya sa London noong Disyembre 11, 1888. Pumunta siya sa Espanya at binisita ang Madrid at Barcelona. Nakipagnayan siya sa kanyang mga kababayan at sinuri ang sitwasyong pampolitika patungkol sa kaguluhan para sa mga reforma sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nakilala niya si Marcelo H. del Pilar at Mariano Ponce, 2 titans ng propaganda movement. So, nakipagpalitan siya ng ideya sa mga bagong ito at mga kaibigan na nangakong makikipagtulungan sa paglaban para sa mga reforma. Christmas in London 1888. So, bumalik si Rizal sa London noong Disyembre 23 at nagpasko at bagong taon. So, kasama niya si Beckett noong mga events na yan. So, naranasan niya ang isang kasiyasiyang bisperas ng Pasko. Ang una niya sa lupang Ingles noong gabing yon ay isinulat niya. So, Noche Buena or bisperas ng Pasko, holiday na. It is now Noche Buena or the Christmas Eve. It is the holiday I like best to celebrate. It reminds me of many good days, not only of my infancy, but also of history. Whether or not Christ was born exactly
on this day. I do not know, but exact chronology is immaterial to see the joy of this night. A great genius was born who preached truth and love. He suffered on account of his mission, but because of his suffering, the world had improved, if not saved. How it shocks me to see some people misuse his name to commit many crimes. So, yan yung yung liham ni Rizal na isinulat niya nung Christmas Eve sa London. So, yung love story ni Jose Rizal at ni Beckett ay yung next reporter na po yung mag-e-explain niya. So, that was all my report po, and thank you for listening.